relasyon lang yon. Oo. Pero ngayon, wala akong asawa. I am single, annulled, and happy. Ilan po ang total na anak ninyo? 4. Yung si Meryl, panganay ko, meron ako isang anak si Luisa, hindi ko nakikita yon, parang inalayo na sa akin. Tapos si Marimont, and then si Wami, yung lalaki, bunso. 19 years old yon. Isa 27. Si Meryl, 41 na yata. 41. Siya yung panganay. So may apo na mga pala. May apo na akong 2. Oo. Kapatid ni Maricel Soriano yung nanay ni Meryl. Si Vicky. Pero ngayon po ba nasa isip niyo pa yung pag-aasawa muli? Honestly, hindi na. Bakit po? Goodbye Netflix. If you are Android and iPhone user and want to watch movies for free, this app is actually for you. Honestly, hindi na. Bakit po? Parang nasanay na ako nag-iisa eh. Saka sabi nila, sino mag-aalaga sa'yo? Yan, para madinig nyo. May nurse naman eh. Nurse na maputi. Okay na sa akin yun. Na makinis. Di ba? O nurse, okay, di ba? Kasi ganito yan, Katunying. Di ba pag nasa ICU tayo, nasa bintana lang yung mga mahal mo sa buhay, sinisilip ka lang. Sino ba nag-aalaga sa'yo? Nurse, doktor. Andun, di ba? Yun lang naman yan eh. Di ba? So, hindi naman nakakapasok ang asawa mo ron eh. So, sino nag-aalaga sa'yo? Yung mga nurses. Yun ang mga mag-aalaga. Yun ang magpapahaba ng buhay mo. Kaya nga request ko, makinis na nurse. Para mabuhay yung mga patay na ugat. Kumusta ang health niyo? Okay naman. Actually, kadarating ko lang kahapon. Nagpaano ako sa St. Louis kasi nga magkakampanya na ako. Okay naman, nagulat nga ako. Siyempre, may edad ka na eh. Hindi ba dati nabalita na nakalampas ka? Parang suspected There was cancer? a time, nagkaroon ako ng colonoscopy, endoscopy. May nakitang malaking polyps, kulay green. Tapos, alam mo, nakakatakot pala talaga. Kasi kinausap ako ni Dr. Cervantes, we have a problem. I'll give you 7 days, sabi niya. Mag-relax ka muna. We have to check doon sa polyps. Yung pala nakatutok sa microscope. Pag may movement o may cancerous. So, na-check nila, awa ng Diyos. Sinuwagan ako early morning after 7 days. Mahal ka ng Diyos, really. God is so good to you. Congratulations dahil no cancer. So, pero alam mo yung 7 days na yon, may worries ka talaga. Sabi ko, kung cancer to, tinanong ko na, ano gagawin? Puputulin natin yung bituka mo. Sinasabi na, ikikiw mo ka na. Sabi ko, hindi na ako makakapag-show nito. Sabi ko, Natakot ka? nalungkot ako. Hindi ako natatakot. Sabi ko, ganun talaga. Pero nalungkot ako, sabi ko. Baliwala lahat talaga itong mundong to. Pag may sakit ka pala, parang, pag nakikita mo to, parang baliwala na. Lahat yung pinaghirapan mo. Kasi yung iniisip mo, yung dala-dala mo, ito dapat ng pagyamanin mo. Awa ng Diyos, ganda naman lahat. Maganda. Yun lang, yung sa prostate, kailangan ma-check lang daw. Kasi may edad na ako, 64 na ako eh. Ay, hindi ka natatakot mamatay? Hindi. Bakit? Ba't ako matatakot? Pagpatay na ako, hindi ko na alam nangyayari. Di ba? Parang ganun eh. Whatever it is, kung mamatay ako ngayon, kung ano man, handa ako eh. Saka wala kasi akong kinakatakutan eh. Dahil wala akong ginawang masama eh. Kung mamatay man ako, ganun talaga. Siguro, yun ang will ng Diyos sa akin. Ganun naman tayong lahat, hindi mo in-expect. Malay mo, tayong dalawa, oh. Totoo yan. Di ba masabi, mamaya, di ba? Isa sa atin sa upuan na to, oh. Di ba? Sino kayo mauna sa atin? Jajakan po yun na sana tayo. Hindi. Huwag naman tayo mag-jockey boy. Baka matalo ako dyan. Dadalin-dalin ko Paano na. na yung will to win? Wala. Tutuloy nila yung bahala na sila. Tuloy nila yung para sa mahirap. Di ba? Katanji, may tanong ako sa'yo. Maiba naman. O ano naman? Dumarating ba sa isip puso mo na magsilbi ka na sa bayan? Hindi talaga eh. Sinabi ko yan. Sinabi ko rin dati, hindi. Darating, kung nakikita mo naghihirap ng bansa natin, ang mga kababayan natin, basta sa walang kibukan ba? Katunjing? Anthony Taberna? Ganito yun. Ako yan nag-interview. o ano? Hindi. Pero ako hindi ko masasabi sa iyo ngayon eh. Ilang tao na ang kumausap sa akin, ang sagot ko hindi. Tagal na, 2007 pa nag-umpisa na at every elections thereafter. Talagang may nangungumbinsi sa akin. Ang sagot ko hindi. Kasi yung ginagawa ko ngayon, tingin ko nakapagsiservisyo na ako eh. Pero tama ka, minsan pag naisip ko, mukhang kaya ko din yun ah. Mukhang mas marami pa akong magagawa. Correct. Kasi bakit mo ipagkakait yan? Ba't mo ipagdadamot yan?
Di ba? Limitado lang tayo sa TV eh. Limitado tayo sa sa istasyon eh. Why? Pag nasa Senado ka, buong Pilipinas na pinagsisilbihan mo eh. So, ayaw ba natin gumawa nun? Sinabi ko din dati yan. Presidente na nga kumausap sa akin twice. Madaling araw, tatawagan ako ng Senator Bongo. Kausapin ka ni Sir. O Willie, nakapag-desisyon ka na ba? Pasensya na po kayo, mahal na Pangulo. Hindi po, bukal sa loob ko eh. Hindi ko pa ho kaya. Kailangan ho, kausapin ko yung sarili ko, handa ka ba? Baka papasok ka lang dyan dahil sikat ka o kilala ka. Dapat hindi ka pumasok na sikat ka. Dapat buo ang loob mo sa pagtulong sa mga kababayan mo. Uulitin ko siya, kalusugan, trabaho, edukasyon na importante, basic needs ng ating mga kababayan. Yan talaga. Diba? Saka nakikita mo yun eh. Yan, nadidinig ko yun eh. Kita natin, nararamdaman natin yan kung paano. Para tayong shock absorber, ano? Eksakto. Ikaw, nakikita mo yan. Nakikita pag pinapanood ko kasi 2x2. Di ba, kanina pinanood kita, wala si Ka Jerry. O kita, pinanood kita eh. Di ba? Hindi mo nga ako binabati eh. Lagi kita binabati sa show ko eh. Ay, okay lang. Kumusta na kayo ng ABS-CBN? Okay naman. Walang problema. Wala akong kagalit. Hindi, wala akong malaki din ang utang na loob ko sa kanila. I was given a chance na magkaroon ng programang Wawawi. Yeah. Hindi ko nakakalimutan. Doon ako nagmula din. Nabibigyan ako ng malaking utang na loob ko sa lahat ng channels. Lahat ng kanyang, tinuturing ko yan na nagbigay sa akin ng magandang buhay. Channel 7, at sa ABS, nag-TV5 ako noong una, kinuha ko ng GMA, saka nakakausap ko si Mr. Golson, Mr. Duabit, si Miss Annette, si Mr. Philip Yalong, yan ang kausap ko, hindi sa baba. Ang kumakausap sa akin yung mga may-ari. Hindi ba? Si Boss Gabi, Ma'am Charo. Okay. And then, sa TV5, si MVP, Atty. Ray Espinosa. Hindi ako dumadaan sa production. Dumadaan ako dun sa mga taong may-ari na nagpapatakbo. Etong huli ko, si Ma'am Jane Basas, siyang head ng Media Quest, si Miss Shena Olaso, dinala ko kay MVP. Nag-partnership na kami ng MVP ngayon, yung studio gagawin, building. Kami magkasama ngayon. So, umaasenso ang buhay mo sa mga taong ito, sa mga istasyon na to. Kaya wala akong sasabihin na anuman, sobrang taos-pusong pasasalamat sa ABS, kay Boss Gabi, kay Ma'am Charo, sa lahat. Di ba? Of course, kay MVP ngayon, hanggang ngayon, si Mr. Golson, sa lahat ng bumubuo ng GMA, tinanggap nila ako dyan. Again, andito ako sa MVP. Alam mo, Katonying, kung mayabang ka, masama kang tao, wala kang kwenta, hindi ka tatanggapin ng mga istasyon na yan. Dapat doon pa lang. I'm sure, pagkatapos ng interview ito, babash tayong dalawa. Lalo na ako. Talagang mayabang, hayop na yan. Expected na yan, okay lang. Naapektuhan? Una, bawal sa amin. Sa lahat. Yung bashing? Hindi. Hindi. Paano ka? Bakit? Paano ka na? Lalo kayong mabusit sa akin, iingitin ko pa kayo. Di ba? O ano ba? Yung ikaw, may sarili kang chopper, nagpipiloto. Piloto ako. Nagpipiloto, may yate ka. Ano pa mga luxury sa buhay mo? Well, sisasalain naman yan. Ito, meron akong penthouse sa baba, 41. May 39 floors ako, 14 units. May sariling helipad, may bar. Bumili ako sasabihin, mayabang na naman. Isasalain naman to eh. Sasabihin ko ba? Sabihin mo na. Para isusulat ko na sa... Sige. Para salin, madati na yan. Meron akong 3 chopper. 2 Robinson, bumili akong brand new, isang chopper Robinson. And then, bumili ako ng isang malaking chopper, yung Bell 430. Binili ko yan kay Boss Ricky Rason para 8-seater. Meron akong binibiling aeroplano ngayon para pag biyahe-biyahe ko, inaayos ko. And then, meron akong resort sa Mindoro. Sarili ko resort, high-end resort. Pinapagawa ko ngayon. Puerto Galera. Tagal na yan. Malaki yun. Nasa 1 hektarya. All by the, cove, inside the cove. Bumili ako ng 49 floors sa Grand Hyatt. Yung buong 49 floor, binili ko. Grand Hyatt, residences, binili ko yung buong penthouse na may helipad. So, meron akong mga iba pang units sa BGC, ang dami. Marami akong properties na binili. Kaya alam mo, unang kita ko pala si Anggaan na ng loob ko eh. Ganun ba? Bakit? Pero lahat yun utang ha. Baka mangutang ka sa akin. Utang lahat yan. Inutang ko sa Bumbayan ha. Hindi, kumbaga tama ka dun eh. Dideklaro mo rin naman sa alin mo yan, pati utang mo. There was a time, ang daming chismis. Ano sabi? Naghihirap na raw ako, gutom na raw ako. Ako naman, tumatawa lang. Pinagagawa ko yung yung resort na high-end. Ganda yon.
Tapos, bumili ako ng yate na may helipad. Tapos, nandun lang ako. Pinababayaan ko lang. Saka ba't ko kayo nanakawan? Yan, sinabi ko na, may binibili akong aeroplano ngayon, medyo mahal. Kasi, dream ko yun eh. Magkano ba yung aeroplano na yan? Siguro tama na sa mga $12 million. Mga gano'n. Siguro, ibabasa ko na yan. Okay lang. Yun naman, hindi ko naman ninakaw yung perang to eh. Binili ko to ng sarili kong pawis. Blood, sweat, and tears. At yung talent ko. So, lahat ng sinasabi ko sa'yo, marami pa ako ibang mga properties na hindi naman gano'n kalalaki na. Pero yung pinaka-main, of course, yung Puerto Galera, yung yate, mahal yun. Medyo almost nasa na yun. May helipad ba naman? May helipad eh. Kasi minsan doon ako naglalanding, doon ako papahinga, doon ako nag-iisip. Ako lang walang kasama Ba't napaka-defensive mo? Hindi, sinasabi ko na baka magtanong ka eh. Inunahan na kita. Ako lang. Hindi, saka pagdadamit-damit mo lang, napaka-simple mo eh. Simple lang. Nga, pinapakitaan pa Sexy ba? Kailan ka pinakamalungkot? Kasi sabi mo kanina, pinakamasaya kapag may mga taong napapasaya ka. Pero kailan ka naman pinakamalungkot? Ang ganda ng tanong mong yan. Pinakamalungkot? Lagi naman akong malungkot eh. Hindi, kasi pagpasok mo na sa kwarto mo, magpapasaya ako ng alas 5 araw-araw. Araw-araw. Handa na ba kayo? Bigyan ng jacket yan. Cellphone. Cherry mobile. 10,000. Bigyan mo ng tigto 20,000 yan. Yan. Tapos kakantahan mo. Pag sarado na entablado, pag uwi mo sa kotse mo, magkaisa ka lang kasama ang driver mo. Pag baba mo dito, pag sara ng pintuan mo, wala na lahat yung ingay na yun. Yun ay lungkot mo. Nag-iisa ka na eh. Wala kang katabing anak. Wala kang katabing asawa. Sabihin, yun na. Pero malungkot ka pa ba sa nangyari sa buhay mo? Hindi ko na iniisip yung lungkot. Magiging malungkot ako kung siguro kung may karamdaman ako. Yun ang lungkot mo sa buhay mo. Wala ka na magagawa eh. Ganun eh. Ikaw, kailan ka nalulungkot? Pagka walang-wala. Hindi ka nawawalan eh. May katunyingis ka eh. Hindi, pero katulad mo, hindi ko iniisip yung lungkot eh. Pagka medyo dumadapo sa akin yung kalong, iisipin ko na kagad yung magaling akong pumihit eh. Kaya sabi nga nung pamilya ko, hindi nila maalala kung kailan ako, lagi kasi akong makulit lang.